ang liwanag at may mga mahahabang pakpak. Yan ang kadalasang lumalabas na larawan sa ating isipan kapag naiisip natin ang mga anghel. Yan kasi ang modern depiction sa mga anghel na bida palagi sa mga pelikula, libro at kahit sa mga rebulto. Kaya naiisip din natin na ito ang paglalarawan sa mga anghel ng Biblia. Ngunit sa kasamaang palad mga idol ay malayo ito sa katotohanan. Mali pala ang nilalarawan natin kapag iniisip natin ang mukha ng isang anghel. Kaya naman ang tanong, ano nga ba ang kanilang tunay na itsura? At ano-ano ang mga hidden details at mga twist na nakita ng mga eksperto sa Biblia na kanilang ikinagulat at tila ba sumasalungat ito sa ating nakasanayang paniniwala? Yan ang mga tanong na ating bibigang sagot at hihimay-himay natin sa video ito. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po mga idol. Ang mga impormasyong mapapanood nyo sa aking video ay batay lamang sa aking pag-aanalisa at pagtatagpi-tagpi ng mga impormasyon na aking nakalap mula sa mga eksperto. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Maraming salamat po. Ang mga anghel ay kadalasang nasa spiritual form at ito'y iba sa nakikita nating physical form nila. Walang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang totoong katauhan ng mga anghel. Pero may mga description sa Biblia na naglalarawan ng iba't ibang anyo nila. Ang salitang angel o anghel sa wikang Tagalog ay nagmula sa Greek word na angelos at isinalin sa Hebrew word na malak na ang ibig sabihin ay messenger. Kapag sinabing anghel, agad nabubuo sa ating isipan na sila itsurang tao na mayroong puting pakpak, may suot na nagliliwanag na balabal at kumikinang na golden halo sa kanilang ulo. At sinasabing ito ang simbolo ng kanilang pagiging banal mula sa langit. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng paglalarawang ito ay isang kasinungalingan lamang? Dahil ayon sa Biblia, ang tunay na itsura ng anghel ay ang mga ito. Noong 12th century ay binigyan ng kategorya ng mga scholar ang mga anghel na naninilbihan sa ating Diyos. Sa katuruan ng ating simbahan, tinatawag itong 3 spheres and 9 orders of angels. Nasa baba ng kategoryang ito ay ang mga cherubim. Inilarawan ng librong Ezekiel ang cherubim na mayroong 4 na mukha sa ulo, bawat ulo ay may kumakatawan sa iba't ibang simbolismo. Ang leon ay kumakatawan sa mga mababangis na hayop. Ang baka ay kumakatawan sa mga maaamong hayop. Ang agila naman ay kumakatawan sa mga ibon at ang itsura ng tao ay kumakatawan sa buong sangkatauhan. Ang mga cherubim ay may mga mahaba at tuwid na paa. Ang paanan nito ay katulad ng paanan ng kabayo at ito ay may 2 pares ng pakpak. Ibang-iba sa mga nakikita nating cherubs tuwing Valentine's Day na itsurang bata na pumapana sa 2 tao upang sila ay mag-ibigan. Si Cupid ang kadalasang tawag natin sa kanila. Cute na cute sa paglalarawan ng tao, ngunit sa Biblia pala ay nakakatakot. Sa katunayan, si Lucifer ay nabibilang sa mga uri ng anghel na ito. Dahil sa libro ng Ezekiel, si Lucifer ay tinaguriang the anointed cherub. Ngunit sa kasamaang palad siya ay pinalaya sa langit dahil sa kanyang pride at kasakiman sa kapangyarihan. Dinais niyang pumantay sa katayuan ng kapangyarihan ng ating Diyos imbis na magsilbi. Ang nagpasimuno ng paglalarawang ito ay ang mga scholar kagaya ni na Saint Thomas Aquinas na nagsabing ang mga cherubs ay nag-aapoy ang pagmamahal sa ating Panginoon. Binanggit sa libro ng Hebrews ang mga anghel na ito ng 100 ulit, ngunit hindi pa din klaro kung ano nga ba talaga ang silbi nila sa ating Panginoon. Ang paniniwala ng karamihan ay nabubuhay sila upang bantayan ang Garden of Eden, lalong-lalo na ang Tree of Life. Sunod naman natin pag-uusapan ay ang mga seraphim. Ang seraphim ay isang uri ng anghel na makikita mo din sa ibang relihiyon katulad ng Judaism at Islam. Ngunit ang kanilang papel ng ginagampanan ay magkaiba. Sa Islam ay hindi gaano kaimportante ang mga seraphs. Pero para sa mga Kristiyano, itong mga anghel na to ay ikalawang pinakamataas na nilalang pagkatapos ng Diyos. Inilarawan ng libro ng Isaiah, ang mga ito ay mayroong 6 na pakpak. 2 pakpak para takpan ang kanilang muka, 2 pakpak para sa kanilang mga paa, at ang huling 2 pakpak
ay para naman sa kanilang paglipad. Sinasabi na ang mga anghel na ito ay tagapagbalita ng mensahe ng Diyos sa kanyang kaharian. Sa libro naman ng Revelation ay ipinakita na ang pakpak ng mga anghel na ito ay puno ng mga mata. Hindi gaanong kadetalyado ang paglalarawan sa kanila, hindi katulad ng cherubims. Ang alam lang natin ay halos natatabunan ng pakpak ang kabuuan ng kanilang katawan. Ang susunod naman, ang pinakakakaiba sa lahat ay ang mga Ophanim. Mapapakamot ka talaga sa ulo kung ano nga ba talaga ang itsura ng anghel na ito dahil sa paglalarawan sa kanya sa Biblia. Malayo sa tradisyonal na muka ng isang anghel ang mga Ophanim dahil sila ang ginagamit na sasakyan ng mga cherubim. Sila ay mga higanting gulong na magkakaugnay, may pakpak at mata. Sila ay naninirahan sa parte ng kalawakan kung saan nagsisimulang mabuo ang iba't ibang bagay. Katulad ng mga seraphim, kumakanta din ang mga anghel na ito para sa Panginoon. Tinatawag din silang many-eyed ones sa libro ng Enoch. Katulad din sila ng seraphim at cherubim na may mataas na gampanin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang mga Ophanim ay may mas malaking gampanin at hindi lamang magsilbi bilang isang sasakyan. Sila kasi ang inatasan na magbantay ng trono ng Panginoon at kailanman ay hindi sila natutulog. Marami namang hindi naniniwala sa paglalarawang ito ni Ezekiel. Ang nakakatawa pa ay pinagbibintangan nila itong si Ezekiel na guni-guni lamang ang nakita at baka UFO talaga ang kanyang nasasaksihan. Hindi kasi malaman ng mga scholar kung bakit ganito ang itsura ng Ophanim at hindi din nila matukoy kung saan ito nanggaling. Ang panghuli nating pag-uusapan ay ang mga virtues. Sila ang mga anghel na walang pisikal na anyo, ngunit kaya nilang kontrolin ang iba't ibang elemento. Sila ang mga tinatawag na The Shining Ones dahil para lamang silang liwanag. Ang totoo ay ang mga virtues ang gumagawa ng mga milagro para sa mga karapat-dapat na tao. Sila ay inuutusan ng mga anghel na mas mataas pa sa kanila na maglakbay sa ating mundo upang gawin itong mga himala. Kapag nasa mundo na natin sila, ay nag-iiba sila ng anyo ng katulad ng ating pangangatawan. Ang mga anghel ay mga nilalang na nagmula sa langit. Wala silang kasarian at kaya nila magpalit ng anyo ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi ba nakakapagtaka na ang mga matataas pa na mga anghel ay mayroong kaanyuan na kakaiba at iyong iba pa ay nakakatakot? Yun kasi ay dahil ang mga anghel na madalas makihalubilo sa tao ay nagmumukhang tao din. Ang mga anghel na katulad ng seraphim, cherubim at Ophanim kasi ay madalang lang tumungo sa ating mundo, kung kaya ay ibang anyo ang kinukuha nila. Kung ikaw kaya ang makakakita ng isang anghel, ano ang milagro na hihilingin mo sa kanya? I-comment mo down below at wag